Iha, bumangon ka na, bilisan mo na. Baka kanina pa naghihintay ang kikitain mo. Tinapik nito ang aking balikat. Opo, babangon na po ako. Wika ko. Nakanguso ako nang balingan kong muli ang aking biyanan. Hinampas kasi nito ang aking puwetan nang mahina. Mama naman. Tumawa ito sabay iling. Iniwan ko ito sa sala at nagtungo sa aking kwarto. Ang totoo, wala naman talaga akong kikitain. Gumawa lang ako ng rason kanina para kay Atlas. Alam ko kasi kung hindi ko gagawin iyon ay magtataka ang nanay nito. Kahit nagdadalawang isip ay mabilis pa rin akong nagbihis. Isang black fitted jeans at 3/4 white shirt ang aking isinuot. Heels na may 2 pulgada ang taas. Konting lipstick sa labi at nagwisik lang ako ng kaunting pabango. Bit-bit ang aking maliit na clutch bag ay lumabas ako ng aking kwarto. Ma, alis na po ako. Matulog na po kayo. Paalam ko dito. Hinalikan ko ito sa tuktok ng ulo at nginitian. Tapusin ko lang tong pinapanood ko, nak. Alam mo namang madalang na akong antukin ngayon. Tumatanda na talaga ako. Salaysay nito habang nakatitig sa akin. Tumango ako. Sige na po, mauna na po ako. Mabilis ang mga hakbang ko nang magtungo sa aking sasakyan. Mabilis ko ring iyong pinaharurot kahit pa hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa huli, pinili kong huminto sa isang bar, hindi kalayuan sa Southridge Village. Pagkatapos magpark ng sasakyan ay mabilis akong pumasok sa loob ng Stay Rehab. The place is huge, maingay katulad ng ibang bar. Nang magpatuloy ako sa loob ay bumungad kaagad sa akin ang mga nagsasayawang mga tao. Iba't ibang kulay ng ilaw at ang may kadilimang paligid. Kung hindi ko lang alam na isa itong high-end na bar, ay akalain ko itong isang pangkaraniwang disco bar sa Malate. Good evening, madam. Bati ka agad sa akin ng barista. Isang vodka, please. Walang paligoy-ligoy na wika ko. Naupo ako sa stall na naroon. Here's your drink, madam. Inalapag ng barista ang isang cocktail glass na may lamang vodka sa aking harap. Tumango ako at kinuha iyon. Inamoy ko muna ito bago inumin. Banayad pa rin ito sa aking ilong, maging sa aking lalamunan ay ganoon rin. Inisang lagok ko lamang ito dahil doon. Masarap ang vodka ngunit mas gusto ko ng mas matapang pang inumin. I ordered whiskey. Mapait ito kaya mas nagustuhan ko. Marahil kasing pait din ito ang aking nararamdaman. Bukod pa roon ay mainit ito sa aking lalamunan. Na tila ba isang apoy na nagliliyab sa aking kalamnan hanggang sa matupok ako. Hindi nalalayo sa totoong nangyayari sa akin bilang may asawang tao. I pity myself so much, lalo na nang igala ko ang paningin sa lugar. I admit that I am a bit tipsy but my sight is very clear. Atlas is walking out from the VIP area. Hawak nito si Trina sa kamay at nakaalalay ito sa babae. Nakamasid sa bawat kilos nito at hakbang. I blinked a few times to suppress my tears from falling, but I failed. Tumulo pa rin ito nang hindi ko sinasadya. Masakit dahil kayang-kaya akong saktan ni Atlas nang hindi nito nalalaman. Kayang-kaya nitong iparamdam sa akin kung gaano ako kawalang kwenta para dito. Ibinaling ko sa aking baso ang aking paningin. I wiped my tears and tried to calm myself. Everyone loves me but Atlas is the only exception. Kung sino pa ang gusto ko ay siya pang ayaw sa akin. Life is so unfair for me. Hanggang kailan ko pa ba kayang magtiis? Ilang luha pa ba ang dapat kong ibigay sa pagmamahal na gusto kong makuha? I drank until my heart content. Sadyang malakas ang tolerance ko sa alak dahil kahit marami nang nainom ko ay kaya ko pa rin maglakad ng tuwid. Malinaw pa rin ang paningin ko kaya nga lamang medyo masakit na ang ulo ko. Tiningnan ko ang relong pambisig. It's exactly 12 midnight but the bar is still alive. Maging si Atlas at Trina ay kanina pa umalis. Kahit masakit pa sa akin ay pinilit kong sundan ang dalawa ng tingin habang papalayo. Masukista ako dahil kinaya ko ang sakit. Tinanggap ko na rin na kahit kailan hindi ako nanalo pagdating kay Atlas. Talo ako. Parati. Hindi pa man nagsisimula ang laban. Napailing ako at napangiti ng mapait. Kanina pa ako sa loob ng aking sasakyan pero hindi ko alam kung saan ako uuwi. Oh, may uuwian pa ba ako? Hindi ko alam kung saan ba talaga ako lulugar. Kung ano pa ang dapat kong gawin. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Sa huli, pinili kong umuwi sa Southridge. Hindi sa bahay kundi sa malawak na park nito.
Dahan-dahan ang ginawa kong pagmamaneho para makarating sa lugar. Hindi na rin masyadong matraffic kaya mas tiwala ako. I parked my car as I reached the place. Agad akong lumabas at nagsimulang maglakad. Dahan-dahan na para bang takot akong matumba. Maingat na para bang unang beses ko pa lamang iyon napuntahan, na hindi naman totoo. I've been in this park since day one. Ito ang naging saksi ng unang beses akong umiyak mula nang tumungtong ako sa village. Suki na rin ang swing kung saan lagi kong sinasakyan kapag masama ang loob. Nakakatawa pero totoo. This place knew my story. The story that I can't share to anyone. Olive? Nagulat ako sa tinig na narinig. I instantly wiped my tears and calm myself. Nilingon ko rin ang may-ari ng tinig at nakita ko si Creyus na mariin ang titig sa akin. Kahit medyo madilim dahil sa lamppost lang ang nagsisilbing ilaw sa lugar, nakita ko pa rin ang nakakunot na noon nito. Umiiyak ka ba? Tanong nito. Hindi, napuwing lang ako. Pagsisinungaling ko. Ibinalik ko muli ang paningin sa aking harapan. I felt Creyus walk. Lumapit ito sa akin at sa harapan ko at pumwesto. Nakatanghod sa akin habang ako naman ay hindi makatingin dito. Mahina ko ring inugoy ang sarili sa swing. Come on, Olive. Attorney ako. You can't lie to me. Pinamaywangan ako ni Creyus. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin. I also live here. Anyway. Sandali. Reklamo ko nang pigilin ako sa ginagawa. What? Asik nito. Kasi ang dami nyo talagang arting mga babae. No buts, Olive. Gabi na. You need rest. Hinawakan ni Creyus ang kamay ko na nakahawak sa swing. Hinila nito iyon ng mariin at walang pakialam kung nasasaktan ako. Mabilis ang mga lakad ni Creyus. Maging ang aking kotse ay iniwan namin sa parke. Lulugo-lugo man ang aking pakiramdam, hindi na rin ako nagreklamo pa dito. Marahil naiintindihan nito ako at ang pinagdadaanan ko. This is your house? Tanong ko. Tumigil kami sa dulong bahagi ng village, sa isang 2-story glass house. Namangha ako sa itsura nito sa labas, ngunit mas namangha ako sa ganda nito sa loob. Minimalist at moderno ang disenyo nito. Yes, tumango ito. Iginaya ako ni Creyus papasok sa ingrande niyang bahay. Bagong lipat lang ako kaya wala pang gamit. Tsaka, hindi na kailangan. Dagdag pa nito. Kung sa bagay, komento ko naman. Creyus and I headed to the living room. Nag-usap kami pareho tungkol sa nangyari sa akin. Hindi na rin ako nagsinungaling pa dito. Ramdam ko rin na may pagkakatiwalaan ko ito. Suit yourself, Olive. May damit pang babae dyan sa guest room. Pinalaban ko na yan kaya alam kong malinis. Wika nito nang ihatid ako nito sa isang kwarto. Tumango ako. Salamat, Creyus. Sure, no worries. Malakas ka sa akin eh. Kumindat ito sabay tawa. Pinaikot ko ang aking mga mata. Tigilan mo nga ako, ang bakla mo. Gwapo naman, di ba? Ngumisi ito. Umiling na lamang ako at seryosong nagpaalam dito. Napabuntong hininga kaagad ako matapos kong maisara ang pinto. Naglakad ako sa papalapit sa kama roon at naupo. Inilibot ko pa ang aking paningin, ngumiti. Katulad ng sala ay maaliwalas din ang kwartong ibinigay ni Creyus sa akin. It's a combination of a white and light green. Carpeted ang sahig habang may malaking kama sa gitna ng kwarto. May bedside table din sa gilid nito at isang maliliit na tokador. Lahat ay purong yari sa nara at pinakintab ng varnish. Tumayo ako pumasok sa isang nakasaradong pinto sa loob ng kwarto. It is a small dressing room. Napataas pa ang kilay ko dahil hindi lang basta damit ang mga naroon. Elegant gowns, casual attire, and ordinary clothes were inside too. May panloob din na alam kong hindi pa nagagamit dahil nasa lalagyan pa iyon. Bakla talaga. Mahinang anas ko. Kinuha ko ang kailangan ko sa loob at lumabas. Nagtungo ako sa banyo at naligo. Kumpleto rin ito sa pambabaeng gamit, kaya hindi na ako nahirapan pa. Sinadya ko na ring magtagal sa banyo. Kahit man lang sa pamamagitan ng daloy ng tubig, mawala na rin ang lahat ng alalahanin ko.
Saktong 2:00 nang matapos ako sa lahat. I crawled myself to bed and tried to sleep. Masakit ang ulo ko at mga mata, ngunit kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. I closed my eyes and let myself be drowned to slumber. Isang malakas na tunog ng aking cellphone ang gumising sa akin. Kinapa ko ito sa ilalim ng unan ko at mabilis na tiningnan kung sino ang tumatawag sa akin. My eyes widened when I saw my dad's name on the screen. Agad akong nagbangon, dahilan para kumirot ang aking sentido. Nahilo ako bigla dahil sa nangyari. Ganun pa man, sinagot ko pa rin ang tawag ni Daddy. Hello, Dad? Bungad ko kaagad dito. Iha, nasaan ka ba? Tumawag ang biyanan mo, hindi ka raw umuwi kagabi. Hinahanap ka sa akin. Narinig ko ang pabuntong hininga nito. Sorry po, Dad. Naistorbo ka pa tuloy. Wika ko. I decided to get up but my head is throbbing so hard. Nahilo ako bigla kaya napaupo akong muli sa kama. Uuwi din po ako, Daddy. You should. Kung nag-away man kayo ni Atlas, anak, hindi mo dapat pinapatagal. Reconcile before you sleep. Communication is the key to the best marriage, Olive. Sorry po. Napayuko ako kahit hindi ako nakikita ni Daddy. Mahal kita, Olive. You can always tell me what you feel. You're my baby girl. You can always count on me, Iha. Wika nito. Opo, Dad. Kinagat ko ang pang-ibabang labi. Napakahirap magsinungaling sa mga taong importante sa akin. Hindi nagtagal ang pag-uusap namin ni Daddy. Busy din ito at maraming inaasikaso. Pinilit ko rin ang sarili na tumayo. My head is still throbbing and I felt weird. Naninibago ako dahil hindi naman nakaganito pagkatapos uminom. Hindi na ako nahiya kay Creyos. I took another pair of clothes to his dressing room. Isang maong short at puting t-shirt. Sakto din sa katawan ko iyon kaya hindi na ako nahirapan pa na suotin ang napili kong damit. Good morning. Bati ko kay Creyos. Nadatnan ko ito sa veranda ng bahay nito at nagkakape. Printing nakaupo sa isang bakal na silya habang nagbabasa ng dyaryo. Tinaas ni Creyos ang tingin sa akin. Good morning, Olive. Hindi na kita ginising. Alam ko kasing pagod ka. Ngumiti ako at sa sinabi nito. Thank you, Creyos. Welcome. Breakfast? Paanyaya nito. Umiling ako. Uuwi na ako, Creyos. Dadaanan ko pang sasakyan ko sa park. Paalam ko dito. Ikaw ang bahala. Pagsang-ayon naman ito. Tumango ako dito. Bit-bit ang isang paper bag na may lamang damit at ang aking cellphone ay umalis ako sa bahay ni Creyos. Naglakad ako ng ilang metro bago ko narating ang aking kotse. Ipinagpasalamat ko na lang dahil eksklusibo ang village kaya hindi ako magiging tampulan ng chismis kung sakali mang may nakakita sa akin na lumabas sa bahay ni Creyos na ganito ang itsura. Naglakad ako papalapit sa nakaparada kong sasakyan. Kahit papaano ay gumaan din ang pakiramdam ko. Ngunit hindi rin nagtagal iyon. Seeing Atlas waiting for me at the side of my car startled my being. Wala naman akong ginawa pero pakiramdam ko makasalanan ako dahil sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Where have you been? Mariing tanong nito nang tuluyan kaming magkatapat. Pinasadahan niya ako ng tingin. From a friend. If you'll excuse me, pwede bang tumabi ka? You're blocking my way. Wika ko. Pinilit kong maging matatag ang boses kahit na nararamdaman ko ang bilis ng tibok ng aking puso. Tumitig ito sa akin ng mariin. Are you sleeping with another man? Pumikit-pikit ako dahil sa sinabi ni Atlas. I looked around the place and sighed in relief. Walang tao sa lugar kaya pwede kong gawin ang gusto kong gawin. I looked at Atlas intently then laughed sarcastically. I can't believe that he accused me things that he did. Baliw ka na, Atlas. Hindi ako katulad mo. Mariing wika ko. Nakita ko kung paano nagtangis ang bagang nito. Hinawakan niya ang aking braso ng mariin. He pulled me close to him and cupped my face to look at him in the eye. Don't you dare cheat on me, Olive. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Atlas. Tinitigan ko ito ng mariin at tinumbasan ang titig niya sa akin. Kahit masakit ang braso ko dahil sa pagkakahawak nito ay hindi ako nagpatinag.
Pinilit kong maging matatag para ipakita na hindi ako takot dito. Bakit, Atlas? Noong kumabit ka ba, humingi ka ng permiso sa akin? Tumigil ako at natawa ng mahina. Takot ka bang maranasan ang sarili mong multo? Mariing wika ko. You can't do that to me, Olive. May pagbabanta sa tinig nito. Mas lalo rin itong hinigpitan ang hawak sa aking braso. Kung magloloko ako, Atlas. I don't need an approval from you. Idiniin ko ang huling katagang sinabi. Pilit akong humiwalay kay Atlas at hindi naman ako nabigo. Marahas ko itong itinulak, dahilan kung bakit ito saglit na nawalan ng balanse. Kinuha ko ang pagkakataon at mibilis na sumakay sa aking sasakyan. I instantly locked my car. Wala akong pakialam kung kumakatok si Atlas sa bintana ng aking kotse. Sinamaan ko lang ito ng tingin at agad na pinasibad. Nakita ko pa sa review mirror kung paano nito sundan ng tingin ang aking kotse. Mabilis akong nakarating sa bahay. Pagkatapos iparada ang sasakyan ay umubis kaagad ako. Binilisan ko ang aking bawat kilos. I don't want to see Atlas, Mom's worried face. Alam kong magtatanong ito at hindi ko alam ang isasagot kung sakali. Nakahinga ako ng maluwang nang tuluyang makapasok sa aking kwarto. Inilak ko iyon at naupo sa aking duty table. I am so tired and lazy. Gusto ko na lamang magpahinga at kalimutan ang lahat. Minsan, iniisip kong lumayo kasi pakiramdam ko, napapabayaan ko na ang sarili ko. Masyado na akong bulag at martir. Masyado akong nilaman ng pagmamahal ko para kay Atlas. That I need to breathe some fresh air because Atlas' presence is suffocating me. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula, kung saan ako pupunta, kung papaano ako magpapaliwanag sa lahat, kung kaya ko bang panindigan. Everybody thought I am smart, pero pagdating sa pag-ibig, sinalo ko na yata lahat ng sinaboy na kabobohan sa mundo. Hindi ko alam, naging sarado ang utak ko sa mga bagay na mas gugustuhin ko na lang na masaktan. Mas gugustuhin ko na lang na mangamot ng atensyon. My gaze shifted as I heard a loud slam of the door. I instantly saw Atlas walking close to me. His forehead creased and his eyes looked at me intensely. He is fuming mad that I can feel the tension of his very face. Olive! Pagtawag nito. Hindi na ako nagtaka kung bakit ito nakapasok. Kaming dalawang gumagamit ng kwarto dahil na rin sa nanay nito. May sarili akong susi at may susi din ito. Madalas nga lamang itong nasa labas at doon nagpapalipas ng gabi. What are you doing, Atlas? Anong kailangan mo? Pinilit kong maging mahinahon. I stayed still from the chair I was sitting. Atlas didn't budge. Ni ang kumurap ay hindi ko nakita dito. Nanatili ang mabilis na hakbang ni Atlas papalapit sa akin. At nang makalapit ito ay isang sampalang ginawad nito sa aking kanang pisngi. How dare you do that to me, Olive? Galit na turan nito. Nagulat ako sa nangyari. Nanlaki rin ang aking mga mata. Hindi ko inaasahan ang gagawin ni Atlas sa akin. Sapo ang nasaktang pisngi ay binalik ko ang paningin kay Atlas. Mabilis ang paghinga nito habang matalim pa rin ang titig sa akin. Tumayo ako. Ano bang ginawa ko, Atlas? Tell me! Sapat ba para saktan mo ko? Mariing sigaw ko. Naramdaman ko pa ang sakit na dulot ng sampal niya sa akin. Dahil matigas ang ulo mo eh. He pointed a finger on me. Nanlilisik din ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Have you seen yourself? Mukha kang kaladkaring babae. At last words pierced through me. I blinked a few times to suppress my tears from falling. I desperately made myself strong in front of him and looked straight to his eyes. Umiling ako. Napaka-imposible mo, Atlas. Tinuro ko ito. Ang galing-galing mong manakit. Pinilit ko mang hindi mabasag ang sariling boses. Nabigo pa rin ako.